So yun, good morning mga idol. May share lang ako rito. So wag niyong tatanggalin to, yung bipra dito sa manifold. Kasi yung parang spacer niya dito, ito yun eh. Ayan, ito kasi para to dito. Ayan, so ito wala siyang bipra. Tingnan niyo yung nangyari sa manifold niya. Nasunog, ayun oh. Nasunog, bumara. So, ayan, for awareness lang mga boss. So, wag nyo tatanggalin yung bipra ha. Ayan o. Yung parang spacer nya rito. Ito yun eh. Ayan. So, mauuwi talaga sa pagbaba ng cylinder head yan. Kasi, yung pinagsunugan yan, bababa yan dun sa barbula, kakalang yan. So, magkakaroon ka ng mas malaking problema. So, ang trabaho na itong bipra, para hindi direktang mag-transfer yung init na cylinder head dito sa goma, sa manifold. Yan ang trabaho niya. So tinanggal nyo siya, yung init nitong cylinder head direktang tatama dito yan. Goma lang to, malulusaw ngayon siya, magiging ganyan ngayon siya. Ayan o. Ayan, buti hindi inabot ng malas, kahit pa paano naagapan. Nakakaramdam na kasi ng pagkamatay-matay ng makina to eh. So yun lang mga bossing. Tapos diretso natin 180cc to. Ito ongoing din, 180cc rin yan. Then yung kulay blue, 180cc yan. Alright. So yun na, natanggalan natin mga boss. Ganito mangyayari yan pag wala siyang bipra. Ayan, nasunog. Natapyas na yung goma niya sa loob, halos umiwalay na. So, pinaka worst case scenario niyan, pag itong malaking tipak na to napunit, pumasok sa loob, ayan, kakalso ngayon yan dito sa barbula. Ayan, pag kumalso yan dyan, possible na mag-loss compression. Ay, hindi pala possible, talagang mag-loss compression siya kasi sisingaw na. Ang pinaka worst case scenario niyan, babaloktot tong barbula mo. So pag bumaloktot yan, uumpog yan dun sa piston. So dun magkakadaleche-leche. Alright.